Minsan pang nagpakita ng kabayanihan ang ating kasundaluhan kung saan nga noong nakaraang Sabado ay ilan sa mga ito ang nasawi. Dahil dyan makakapanayam natin sa linya na telepono si Marine Spokesperson First Lieutenant Vladimir Cabrera. Sir, good morning po. Good morning po sa inyo, sir. Sir, ano po yung update dito sa Heroes Welcome na iginagawad ninyo doon sa mga nasawing mga sundalo? Yes po, ngayong umaga po ay bibigyan po ng Heroes Welcome yung ating mga nasawing kasundaluhan sa Sulu. Sila po ay bibigyan ng sundalong nasawi sa labanan dito po sa harap ng ating headquarters sa Marine Headquarters. Dito po yan sa Port Bonifacio. Dadaluhan po ito ng ating commandant and expected po na visitor natin mamaya po is the Chief of Staff, pero po mga lunch pa po siya darating. So sir, ano na po ba yung mga benepisyong dapat asahan ng mga pamilya o mga naiwan itong mga nasawing sundalo? Unang-una po nga benepisyong ibibigay po natin is yung special financial assistance po na binibigay ng national government. Then sumunod po doon benepisyo po na binibigay ng Philippine Navy, which is financial assistance din po yun. Then meron din po from the Philippine Marine Corps na financial assistance. Then sa mga battalions po nila na pinanggalingan po nila, may nagbibigay din po ng financial assistance sa kanila po. Kamusta naman po yung para naman sa mga anak ng mga nasawing sundalo? Yung edukasyon po ba ng mga bata sasagutin din ng gobyerno? Hindi ko po masasagot yung bagay na po yan, pero po meron po tayong mga ganong programa na binibigay po sa mga pamilya po ng mga nasawing sundalo natin. Okay. Sir, maiba lang ng konti, balikan ko yung sa may Patikul Sulu. Kamusta na po ang sitwasyon doon? Kayo po ba ay magdadagdag ng mga sundalo? Sa bagay na po yan, sir, ano po ang makakasagot po niyan is yung West po ang operations natin doon sa mga kidnap victim natin sa Sulu, and ongoing pa rin po yung operations natin doon. So sir, sa mga sundalo po, ito pong mga nasawing sundalo, yung mga militar po natin ngayon, para po sila ay ganahan naman na ipag-ating bayan, ano po ba yung mga makukuha nila, halimbawang sila'y nasugatan sa mga ganitong klase ng bakbakan? Sa mga nasusugatan po, nagbibigay. Yes, sir? Yes po, binibigyan po natin sila ng, usually po, isa pera, then binibigyan sila ng tulong, and then po sila po ay talaga pong inaalagaan sa ating medical center, the Viluna Medical Center po. Sila ay meron po talagang Heroes Ward sa tinatawag, na kung saan sila po ay binibigyan ng pangunahing lunas and special po na atensyon mula po sa ating mga doktor ng militar. Okay, maraming salamat po. Bilang panghuli, sir, ano po bang mensahe nyo sa ating mga kasundaluhan na hanggang sa ngayon ay lumalaban or nagbabantay dyan sa may seguridad sa may Patikul Sulu? Unang-una po, ako po sa 10 po na aking kasamahan sa Marine Corps at sa pangunguna po ng ating mahal na commandant, Brigadier General Romeo Tito Nalgo, kami po ay nakikiramay sa pamilya po ng mga nasawi. Mga sundalo po natin, ito po ay parte ng ating sinumpahang tungkulin na ipagtanggol ang ating bayan. Minsan po ay nagiging dahilan po na mag-buwis po tayo ng buhay. Pero po lahat ng mga ito ay parte po ng ating trabaho. At ito po ay isang kabayanihan na may tuturing lalo na po sa mga nasawi. Ito po ay ating pong inaalay para po sa bayan. Maraming salamat po. Sir, wag niyo po munang ibababa yung telepono at may kakausap po sa inyo. Maraming salamat po, sir, sa lahat ng impormasyon na isinabi niyo sa amin ngayong umagang ito. Nakapanayam po natin sa telepono si Marine Spokesperson First Lieutenant Vladimir Cabrera.